Magandang lalaki at babae po sa inyo lahat. Ako po, si Vic Garcia. Ako na po yung kapamilya, Avelyn Garcia, at ito ang Tulong ko pa sa Global sa TFC, the Filipino Channel. Nandito na naman kami para bigyan kayo ng tulong kaalaman para sa buhay na mas matagumpay, mas masaya, at mas makabuluhan. Kapamilya, magastos ka ba o may kapamilya kang magastos? Ang tanong, gusto mo bang mabawasan ang iyong gastusin? Malamang oo, sagot mo. Good news po. Mamaya pag-uusapan natin ano mga epektibong paraan para mabawasan ang gastos. Sa ating episode na Use Your Money Wisely. Pag-uusapan din natin kung anong dapat gawin kung gusto mo nang bumitaw. Gusto mo nang sumuko sa buhay. Pero bago ang lahat ng yan, maraming po salamat sa patuloy niyong pagsubaybay sa programang Tulong Ko Pa Sa Global. At syempre sir, magsha-shoutout lang tayo kay Nenet Bautista, Nilo Bolicer, Estrella Music, Linda Katimbang. Si Linda nag-work yan sa Walmart, sa Porter Ranch, no? And of course, shout out to Tito Gimo and Tita Terry Moreno. Yan. By the way, wag palalampasin ang fun, deep, and inspirational concert on October 11, Saturday, 6 p.m. sa Pasadena, California. Yes! And syempre, get your tickets online at Eventbrite through JIR Foundation, 10/11/2025.eventbrite.com. Or text nyo po ang numerong ito para mas madali. 818-612-4500. Syempre, featuring Kule Desma, Dingdong Avansado, Donita Rose, Felson Palad, at Isabella Gonzalez. Makakatulong ka na, mag-e-enjoy ka pa! So, huwag nyo po palagpasin yan. Hey, everybody, get ready for us. It's gonna be fun! Deep Inspirational! On October 11th, 6 p.m. at the Pasnas First Church of the Nazarene. Pasadena! Fun! Deep Inspirational! Yeah! Simulan muna natin ang ating programa ng Tulong Pampagana dahil paniniwala po namin, one idea or in this case po, one story can change your life. Tama yan. At syempre, ang Tulong Pampagana story natin ay tungkol sa isang engrandeng bakasyon na hindi natuloy. Okay, engrandeng bakasyon na naunsyame. Okay, pakinggan niyo po ito. Marami sa inyo nagpaplano ng magandang bakasyon, tama? At kuminsan may mga pangyayari hindi ito natutuloy. Pakinggan po natin ano ang naging dahilan ba't hindi naituloy o natuloy ang engrandeng bakasyon. Alam niyo po, may mag-asawang nagtipid at nag-ipon para sa kanilang pinapangarap na dream vacation. Siyempre, kapag gusto mong engrande, mag-iipon ka, di ba? So, isang araw, may nakausap silang pamilya na may malaking problema at nangangailangan ng malaking halaga. Nagkatingin ng mag-asawa na para bang may gustong sabihin sa isa't isa. Nagbulungan ng mag-asawa at ito ang kanilang usapan. Sabi ng lalaki, alam mo honey, parang sinasabi sa akin ng Diyos na ibigay natin ng pera para sa ating bakasyon. Sabi naman ng babae, parang yun din ang sinasabi sa akin ng Diyos. Alam niyo po ba kapamilya, pagkatapos silang magbulungan, sinabi nila sa pamilyang may problema na handa silang tumulong. Ibinigay na mag-asawa ang perang nakalaan sa kanilang engrandeng bakasyon. Alam niyo po, makalipas ang ilang araw, may isang tao na nagsabi sa kanila na meron akong rest house na pwede ninyong gamitin ng libre. Baka kaiba, kailan nyo man gusto, pwedeng-pwede. Siguro, ganda pong kwento nito. At sana po, matutunan po natin yung mensahe ng kwento ito sa buhay natin dahil napakatotoo po nangyayari itong mga pagkakataong ito sa buhay ng marami sa atin. Ano matututunan natin? Number one. Oo, yung tipong nagbigay, tapos merong bumalik kaagad, no? May nagbigay ng libre. Lesson number 1, you cannot outgive God. Yeah. So po, mapansin niyo po, yung usapan ng mag-asawa, parang feeling nila kinausap sila ng Diyos. Alam po natin ang ibig sabihin niyan. May mga pagkakataon din sa buhay natin, parang alam mo, parang kinakausap ka ng Diyos. At itong mag-asawa po, agree po sila na yung perang iniipon nila para sa engranding bakasyon ay itulong po ito. At tingnan niyo po ang balik ng Diyos. Wow. Ang balik po ng Diyos, yung pera gagamitin nila na ibinigay nila, binalik po ng Diyos, siksik, liglig at umaapaw. Ganon din po sa ating buhay.
pwede rin pong mangyari yan. Pag kinausap tayo ng Diyos, matuto po tayong sumunod at huwag kang mag-alala. You cannot outgive God. Oo, dahil kapag ikaw ay nagbigay, ang balik nun matitila kung sinasabi, when you let go of what's in your hand, God will let go of what's in His hands. Okay, lesson number 2. Number 2, when God tells you to do something, obey. Yan. So, yan po. Alam po natin, ibig sabihin ito, maraming pagkakataon sa ating buhay na alam natin parang kinakausap tayo ng Diyos. Pwedeng punta tayo sa simbahan, may nadinig tayo sinasabi ng nagtuturo, o sa ating pananalangin, may mga nakaramdaman tayong parang pinapagawa ng Diyos. Ako po ito po suggestion. Sundin niyo po yan. Yes. Dahil may pagpapala po sa pagsunod sa Diyos. At kung may pagpapala sa pagsunod sa Diyos, pag-isipan niyo mabuti, ano kaya ang mangyayari pag hindi tayo sumunod ng Diyos? So, pag-isipan niyo pong mabuti yan, napaka-importante bagay. Talagang lagi pong may reward kapag tayo po ay sumusunod sa Diyos. Lesson number 3. Some people do not receive because they do not give. Totoo Kasi po. parang pakiramdam nila, pag nagbigay sila, nababawasan sila. Pero hindi po ganon ang mathematical table ng Diyos. Marami po sa atin hingi ng hingi sa Diyos. Hindi naman po masama yan dahil gusto po ng Diyos din. Humingi tayo sa kanila. Sa Kanya. Pero po kumisan, mararamdaman po natin may mga pagkakataon na hinihingan tayo ng Diyos magbigay. Ang problema, hindi po tayo nagbibigay in terms of money, in terms of service, in terms of in kind. O kumisan, give. Give forgiveness, give understanding. Yeah. Kumisan po yun ang hinihingi sa atin ng Diyos. Kumisan gusto po natin makatanggap, pero hindi tayo marunong magbigay. Sana po, kung gusto po nating makatanggap, simulan na po natin ngayon. Simulan na po natin magbigay. At ito po pangako, babalik at babalik sa iyo yung mga binigay mo higit pa sa inaasahan. Lagi namin pinapaalala, ano man ang iyong tinanim, aanihin mo at mas higit pa. Diba? Kaya nga, lesson number 4 natin, it's more blessed to give than to receive. Siguro po, yan yung isang ibang paniniwala na parang hirap paniwalaan. Bakit? Mas pinagpala daw yung nagbibigay kesa yung tumatanggap. Pero pananaw na marami sa atin, di ba sir? Pinagpala yung nakatanggap kaysa nagbigay. Bakit? Yung nakatanggap, nagkaroon siya. Yung nagbigay, nawalan siya. Yeah. Parang totoo. Pero po sa mata ng Diyos, hindi po. Kwento po, paliwanag po namin sa inyo mabuti. Pag ikaw nagbigay, okay? Nagkaroon ka ng pagpapala ng kaligayahan. Yes, masaya yun. Masaya na pagbigay ka. Oo. So, unang pagpapala. Pagpapala number 2. Ang sabi ng Diyos, pag ikaw nagbigay, ibabalik niya higit pa sa iyong inasang. So, pagpapala number 2, napagpasaya ka na, pagpapalain ka pa ng Diyos, kaya po sabi ng Diyos, it's more blessed to give than to receive. Kaya pag dumating po kayo sa puntong mamimili, magbibigay ba ako o tatanggap? Kung pwede, ang piliin nyo, magbigay po kayo dahil pangako, pagpapalain kayo. Sa nakalipas nating episode, sabi nga natin, and the way to be happy is to make others happy and to make a little heaven down here. So, mas magandang nagpapaligaya tayo sa iba. Subukan nyo po yan. Kung di nyo pa nasusubukan yan, subukan nyo. Promise po, walang katumbas na halaga ang kaligayahan pag tayo po'y natuto magbigay. By the way, bago tayo mag-break, kung kailangan mo ng immigration lawyer na totoong makakatulong sa'yo, si Attorney Ed Alan Linday ng Linday Law Firm ay tunay na magmamalasakit sa kalagayan. Ginagaransyahan po namin yan dahil kilala po namin itong taon to at nakita na po namin kung paano siya magtrabaho para sigurado pong maayos ang inyong mga immigration problems. For free, take note, free initial consultation. Doon pa lang po, kita-kita natin. Libre po. At bibigyan pa kayo ng special rate po. Ito po ang gagawin nyo. Tawagan o i-text nyo po ang numerong 747-214-7474 or mag-email lamang po sa tulongkopasamoglobal@gmail.com. And for your immigration medical exam in Form I-693 completion, visit Atala Medical Group at 557 and Maclay, San Fernando, California. o tawagan nyo po ang numerong 818-639-0209. Or email tulongkopasamoglobal@gmail.com. Magbabalik pa ang tulong ko paso mo global. Huwag bibitiw. Tulong ko ipasa mo,
gaganda ang mundo. Tulong ko, ipasa mo, gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko, pasa mo global. Vic Garcia po muli. At Evelyn Garcia. Dadako na tayo sa ating tulong pampaganda ng buhay. Ang paniniwala namin, you don't become what you want, you become what you do continually. At dahil continually gusto po namin gumanda ang buhay nyo, continually magbibigay kami ng magandang tips na tunay na magpapaganda ng iyong buhay at ng mga mahal nyo sa buhay. Hatid sa inyo ng Earth Baby. Naku, napakaganda ng mga produkto nila. Bisitahin po ang Earth Baby sa kanilang website or sa Amazon. But before that, let's begin with my nuggets of inspiration through my simple reminders with lasting impact. Watch this. Are you just doing your job or giving your best for God? The Bible reminds us, whatever you do, work at it with all your heart, as working for the Lord, not for human masters or your boss. Excellence honors God, strengthens character, and inspires others. So today, I challenge you, pick one task and do it with your full effort, as if serving God directly. This is Evelyn Garcia reminding you to work with purpose and honor God in all you do. Simple reminders, lasting impact. Again, please subscribe to Simple Reminders, Lasting Impact YouTube channel for more uplifting reminders. Okay, sa araw na to, pag-uusapan natin, okay, ang isang internet article na napakaganda po. Things to do when you want to give up. O sa Tagalog, ito yung mga dapat nyo daw gawin kung parang gusto nyo nang sumuko sa buhay o gusto nyo nang bumigay. Sinulat po to ni Charlene. Siya po isang certified life coach na napaka-passionate po para tulungan ng maraming tao. Correct. Sabi niya, number 1, remember why you started and how much really wanted it. So, napaka-importante daw, pag gusto nyo na daw po bumigay sa buhay, tandaan nyo, bakit ka ba nagsimula? Ano ba dahilan mo, bakit mo sinimulan to? Kasi napakaganda po, napaka-importante. Baka manumbalik yung sigla, yung enthusiasm, lakas mo. Nung nagsimula ka, normally, pag nagsimula tayo, ganun po tayo. So, balikan mo, bakit ka nagsimula. Oo, kumbaga think back to the moment, yung project, yung goal, or yung concept. Paano ba ito na-conceive? Paano ba ito? Oo. Remember yung joy, yung thrill, and adventure ahead. Naku, manunumbalik talaga kasi going back to the beginning brings into focus the purpose of your endeavor. Maalala mo yung dahilan. The memory of anticipation of the job accomplished is stirred up again when you begin to contemplate the reason you began in the first place. So, napakaganda. For example, ba't ka ba lumipat ng trabaho? Nandiyan ka na sa baho, gusto mo na naman bimigay. Balikan mo, ba't ka ba lumipat? Umalis sa isa. Nandito ka na, baka pag alala mo yun, baka manumbalik po at malaki posibilidad, baka hindi ka na bumigay. Baka yung nagpakasal. Okay, gusto mo na bigay sa inyong pagsasama, balikan mo. Baka manumbalik ang first love mo. Yes. So, malaki po, ang malaki mangyayari pag ginawa niyo po yung balikan niyo, bakit ka nagsimula. Oo. Number 2, look into the reason why you want to give up. Ito, napakaganda po nito. Bakit? Balikan mo. Ngayon naman, look, isipin mo, alamin mo, ngayon, ito na, bakit mo ba gustong bumigay at gusto mo nang sumuko? Importante mo parang yan. Oo, kasi yung feelings of wanting to quit, yung pagbibigay, yung bumibigay ka, can be overwhelming eh. Kaya the generalized feeling is not clear. Hindi naman klaro. Kaya look at the reasons. Yung ano ba yung totoong dahilan? Why you want to quit? Bakit mo gustong bumigay? Ano ba? Physically tired ka ba? Pagod ka na ba? Have you consumed with things and not taken care of yourself in the process? Kasi masyado ka nang overwhelmed, hindi mo na naaalagaan yung sarili mo. O do you feel little support? Walang sumusuporta sa'yo? Or are you lacking ability? Kulang yung abilidad mo. Have you come up against some difficulties that you are unprepared for? So talagang alamin mo bakit mo gustong bumigay. Napaka-importante po na yung alamin mo yung dahilan bakit gusto mong bigay. Kasi po, palagi namin sinasabi sa programa ito, lahat ng problema may solusyon. So, kung malaman mo yung dahilan, baka mahanapan mo ng solusyon na hindi mo na kailangan sumuko. Yes. So, napaka-importante po nung alamin mo bakit gusto mo ng support. Siya, pagod ka, di magpahinga. Kulang alam no, di mag-aral. Ang gulo ng mga kausap mo, di kausapin mo. Ibig sabihin, may solusyon sa bawat problema, kinakarap mo, alamin mo, at baka may solusyon, hindi mo na kailangan
sumuko o bumigay. Oo, kumbaga be diligent, no? Be diligent in figuring out what the real issues are. Ano ba yung totoong issue and tackle them specifically. Alam niyo po, once you see what's causing the feeling, you can address it. So, napaka-important. Alamin. Okay, number 3. Pag gusto mo nang bumigay, ano pwede? Picture in mind or picture in your mind the ultimate result. So, nabig sabihin nun, ha? So, assuming gusto mo nang bumigay, lagay mo sa isip mo, ano ang mangyayari, i-picture mo, pag ikaw bumigay? Trabaho. Wala ka ng trabaho, mag-aanap ka na naman, baka hindi makahanap ng trabaho, paano kung 3 months, paano kung 6 months. Ibig sabihin, lagay mo sa isip, simulate mo yung pwedeng mangyari. Ano man yung problema pinagdadaanan mo? Ano yung mangyayari pag ako ay bumigay? Napakaganda po nun. Kasi yung pag-visualize, no, visualization, no, of what you want to accomplish will keep you moving forward. Diba? So, pag visualize mo at nakikita mo, pangit na yung sitwasyon mo ngayon, pero mas pangit yung pupuntahan mo, so, there's a big possibility na, hindi ko dapat bumigay. Kasi makikita mo, mas pangit at baka masolusyonan mo naman to, tigil na natin to, ituloy na natin tong laban. Yes. Number 4. Number 4, bago ka bumigay, make a plan and have a backup. Kumbaga, before you undertake anything, always have an outline plan of action. Kaya minsan bumibigay kasi wala ka namang plano eh. So, ibig sabihin, paano kung posibilidad na gusto mo na talagang bumigay? Okay, nando ka na. May resign na ako, ayoko na. Magsulat ka. Ano ba yung gagawin ko para mangyari ito? Sa iyong pagsusulat, nakikita mo, mahirap pala ito. Ginawa ko pa. Gagawin ko pa to. Mas mahirap pa itong gagawin ko kesa sa pinagdadaanan ko ngayon. Baka, sipin mo, wag na lang ako bumigay. Okay na to, aking pinagdadaanan, makakailangan ko na mag-adjust and be flexible, aayos ang sitwasyon. Kumbaga magsulat ka ng lagay ka ng listahan, no? And make a checklist for tasks completed along the way. Para ma-feel mo yung accomplishment. And by having a plan in place, when you feel like giving up, you can look at the plan and refocus on the steps needed to reach the goal. Number 5. Find support from others. Huwag ka mag-isolate, huwag mong solohin or hide your feelings of frustration and don't be afraid to seek support from others. Huwag kang matakot, huwag kang mahiya. Reach out to your friends, sa family mo, co-workers mo, and even sa mga online forums, makakatulong yan to find someone you can talk to and rid yourself of what's dragging you down. So, napaka-importante po lang. Pag ikaw gusto mo nang bumigay, normally, pag ikaw lang tinanong, baka bumigay ka na, marami kang problema, napagod ka na, hilo ka na, confused ka na. Dito po pupasok, humingi ka ng tulong. Suporta sa mga taon pwedeng mapagkatiwalaan mo ng problema. Tingnan, huwag ka pupunta kahit kanino kasi may mga tao, baka down ka lalo. Mapagkakatiwalaan mo sa problema, ito yung problema ko, ganito. There's a big possibility, baka mapagbigay sila ng impormasyon, ng encouragement, ng inspiration, para solusyonan mo yung problema. Kasi normally po, pag tayo nasa gitna ng problema, medyo lito tayo. Kala tayo. Pero pag humingi tayo ng tulong sa iba na may fresh perspective of the problem, nabibigyan tayo ng magandang perspective na para ituloy yun naman. At promise, maraming mga tao dyan na nagsastruggle din. Di ba? Nahihirapan din, katulad mo, na hindi nila alam gagawin nila. Meron silang feelings of doubt, may fear, frustration, no? Kaya, finding another person who has gone through similar crisis, pinagdaanan nila, katulad mo, will strengthen your resolve and help you get back on. So, hingi ka ng tulong. Number 6. Be grateful for the good things while struggling. So, may mga pagkakataon po, kaya po tayo nag-struggle kasi parang feeling natin, pangit ka lahat yung nangyayari. Hindi po. Another technique po, para hindi ka bubigay, isipin mo yung magagandang nangyari. Sir ko, konti lang naman. Kahit konti, isipin mo yung mga konting magandang nangyari. And focus, nangyari to dahil wala kami ito. Pero nagkaroon. Habang nakikita mo yan, magbibig, kakaroon ka ng panibagong pag-asa na, wait, it might still work. Pwede pa rin to. So, baka hindi ka bumigay. Kasi when you shift your focus to become grateful for all things, nako, yung tasks that seem overwhelming, take on a new life. Number 7. Celebrate your victories, no matter how small they seem. Diba? May mga pagkakataon po, may maganda naman nangyari, celebrate nyo. Kahit kumuha kayo ng beverage siya, kahit konti bagay na sabi mo, ito maganda nangyari, celebrate natin. Kasi po pag may celebration, sasaya ka, gumagaan ang problema, at may posibilidad po, ituloy mo ang laban.
Number 8, have motivational reminders Oh, ano yan? everywhere. So, ibig sabihin po, kumuha ka ng mga inspirational quotation. Idikit mo kung lahat ng parte na pwede makita because it will give you inspiration, motivation, and energy to continue. Importante po yan. Just don't give up. Never ever give up. No? Tatandaan po natin, marami pong sitwasyon na pwedeng mangyari kapag hindi ka nag-give up. Sana marami kayong natutunan sa ating pinag-usapan. At mamaya sa tulong dagdag kaalaman, pag-uusapan natin Ano-ano mga epektibong paraan para mabawasan ang gastos? Malamang gusto niya. Magbabalik pa ang tulong ko. Pasa mo, Global. Huwag, Bibi. Tulong ko, ipasa mo. Gaganda ang mundo. Tulong ko, ipasa mo. Gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko, Pasa Mo Global, Vic Garcia po. At Evelyn Garcia, Dadako na tayo sa ating tulong dagdag kaalaman. kung saan nahanap tayo ng paraan para mas madagdagan ng ating kaalaman. Let's begin our discussion with simple lessons or simple reminders with lasting impact from Erica Garcia. Erica! Have you ever asked yourself, what's my purpose? I've asked that too. Being born into this world is not enough. We're not here to just fill space. Mark Twain once said, the two most important days in your life are the day that you were born and the day that you find out why. And that why can only be found in the one who created you. God says in Jeremiah, for I know the plans I have for you, plans to give you hope and a future. Life is too short to miss the very reason God placed you here. You can still find your purpose. You are not late. You are right where God can begin something beautiful. This is Erica Garcia reminding you to trust the author of your life. Simple reminders, lasting impact. Again, maraming salamat, Erica! At syempre, mag-subscribe po kayo sa Simple Reminders, Lasting Impact YouTube channel. Kapamilya, makinig ka mabuti. May problema ka ba sa pera? Malamang oo ang sagot mo at sasabihin mo pa, sino bang walang problema sa pera? Lahat naman. Yan, malamang sinasabi po natin yan na totoo naman. Sino ba walang problema sa pera? May mga tao po, kulang ang pera, hindi alam saan kukuha ng perang panggastos. May mga tao naman, sobrang pera, hindi alam kung saan pagkagastos. So basically, kahit saan po, mula pinakamahirap at pinakamayaman, namumroblema sa pera. At alam mo bang isang paraan para mabawasan ang problema sa pera ay ang pagbabawas ng gastos? Totoo po yan. Marami po tao nagsasabi, kung tataas lang ang sweldo ko, mawawala na ako problema sa pera. Totoo po yun, pero hindi ganun kadaling taasan ng sweldo mo. Pero mas madaling bawasan ang gastos mo. Yan ang mission po natin sa araw na to. Ano-ano mga pwede niyong gawin para mabawasan ang gastos. Naalala ko yung sinabi ni Dave Ramsey. Sabi niya, ang personal finance daw is 20% health knowledge. Pero 80% behavior. Totoo po yan. Ito na po si Dave Ramsey sa usapin pinakasikat na guro patungkol sa finances. Napaka-importante daw. Importante yung sistema sa pagbabawas ng gastos. Pero mas importante daw yung behavior mo, yung attitude mo. Kaya for the next few minutes po, tuturuan namin kayo ng sistema, pero bibigyan din po namin kayo ng maraming attitude or behavior na pag ginawa nyo po, malaki ang posibilidad mababawasan ang inyong gastos at gaganda ang inyong kapera. Kaya pag-usapan na natin kung ano-ano mga epektibong paraan para mabawasan ang gastos sa ating episode na Use your money wisely. Okay. Ano-anong behavior ang dapat nating gawin para mabawasan ang gastos? Ibig sabihin, dapat ito yung paniniwala mo na gagawin mo every time na gagastos ka ng pera. Pag ginawa mo daw itong behavior na to o attitude na to, malaki ang posibilidad mabawasan ka ng gastos at umayos ang iyong kapera. Sa mga lolo, lola, nanay, tatay ko, kayo po to, wala po dito yung anak nyo, ituro nyo po sa kanila or sabihin nyo, manood ng programang ito o pumunta kayo sa aming YouTube channel, Vic and Evelyn Garcia. Nakapost po doon yung ating mga pinag-aaralan para mabalikan nyo at ma-share nyo sa inyong mga kaibigan at kamag-anak. Okay. Yes. Number one. Ito yung principle or behavior. Behavior number 1. $1 yan. So, Ano bago ibig sabihin yan? pumastos ng $1, pag-isipan mo munang mabuti. Malamang sasabihin nyo, $1 lang? Pag-iisipan pa ba yan? Ang sagot namin, oo. Ito po, isa pong behavior na kailangang baguhin niya mula sa araw na to. Pag may hawak, balak niyo bumili ng $1, lagay niyo sa $1 yan.
Marami po sa atin, kaya po magastos. $1 lang naman yan eh. $5 lang naman yung kaping yan eh. $3 lang naman yung drinks na yan eh. $10 lang naman yung sandwich na yan eh. Bili na yan. So, dahil po sa pananaw na $5 lang naman yan, gagastusin na natin. Ngayon, babaguhin na po natin ang prinsipyo. Prinsipyo natin, $5 yan. Pag-isipan mo mabuti, dahil tandaan nyo po, makailang $5 ka lang, $100 na yan. At Yes. kaya marami po sa ating mga Pilipino hindi mayaman, yun po ang pananaw natin, $5 yan, $10 lang yun. Starting today, bawat dolyar na gagastusin mo, lagay mo, $1 yan. Kasi hindi naman mabubuo yung $100 Kung walang kung walang $1. Oh, Diba? Hindi mabubuo yung $1,000 kung walang $100. So, ibig sabihin po, para yumaman ka, magsisimula ka sa $1. Kung hindi mo kayang pahalaga ng $1, mahirapan kang pahalagaan yung $10. So, mula sa araw na to, pahalagahan mo ang bawat dolyar na ginagastos mo. For example, may bibiling ka. Yung isa, $10. Yung isa, $12. $2 lang naman yan eh. Yung $12 na. Hindi po. $2 yan. Ang kunin mo na lang yung 10, halos pareho lang naman. Promise po, magbabago behavior nyo, gaganda ka pera. Oo, at saka sabi nga ni Trader Paul, sabi niya, if you can make $1, you can make $1 million more. So, napaka-importante na kung kaya mo alagaan ng $1, di ba, laki posibilidad, kaya mo alagaan ng $1 million. So, start your behavior there. $1 is very important. And minsan, kapag may nakita tayong sale, takbo na kagad tayo doon. Hindi natin iisip, $1 yan. Sabi ni George Eliot, great things are not done by impulse, but by series of small things brought together. So, yun, kung gusto mo daw, yung buhay natin daw, hindi daw po magic na nangyayari, gumaganda, hindi po. Series of small decisions na nagkakapatong-patong, na nagbi-build up para gumanda ang buhay natin. Ganon din po sa kaperahan. Hindi ka makakaipon ng $1,000 kung di mo kayang pahalagaan yung $1. Dahil po, tandaan mo, ang $1,000 ay $1,000 yun. Yes. Eh kung di mo inalagaan yung $1 mo, hindi ka abot sa 1,000. Kaya nga, if you are faithful in small things, sabi ng Lord, ng Diyos, di ba, I will put you in charge of many. That's the first behavior. $1 yan. Huwag mong gastusin ng basta-basta. Behavior number 2. Dapat kurot lang. Ibig sabihin, kung gagastos, dapat kurot lang, hindi dakot. Yan. Isa pong magandang prinsipyo to sa paggastos. Paliliwanag po namin mabuti sa inyo. At pag ito naunawaan nyo, promise, yayaman ka, hindi lang ikaw, anak mo, at mga apo mo, at pwede kang mabuhay na walang utang sa Amerika o sa ibang lugar man sa buong mundo. Kasi hindi lang naman sa Amerika tayo napanood tayo sa Asia, sa Middle East, at kung saan-saan pa. So, ano ibig sabihin ng kurot principle? Yeah. Ang masakit kasi na katotohanan ay marami ang Nangungurot. parang nangungurot dumadakot. Ay yung iba, hindi lang dumadakot, nangungutang na. So, ano ibig sabihin? Paano daw po yung kurot principle? Okay. Bakit pag-isipan nyo muna, tayo mga Pilipino, isang bagay na alam natin, maraming Filipino-Chinese ang mayaman sa Pilipinas at payaman ng payaman. Oo. At alam niyo po, maraming Pilipino ang pahirap ng pahirap. Bakit? Meron po kaming prinsipyo. Ikaw nga, sa mga dahilan, ba't marami sa atin nag-abroad? Yung mga nasa Middle East dyan, na Singapore, Hong Kong, sa Amerika. Ba't ka nag-abroad? Ulan sa pera eh. Alam niyo dahilan? Kaya maraming sa atin napipilitang iwanan ating pamilya kasi hindi kayo marunong kumurot. Mahilig kayong dumakot. Ano po ibig sabihin ng kurot? For example, may balak mong bumili ng sapatos worth $20 o $30. Mura yun. Mahilig ka. $100. So, $100. Huwag kang bibili ng sapatos ng $100 kung $100 lang ang pera mo. Oo. Ang tawag doon, dakot. Yung Dinakot 100 mo, dinakot mo, pinambili mo ng sapatos. No. Ang ibig sabihin ng kurot ito, may bala ka biling sapatos ng $100. Dapat meron ka ng $2,000 o $5,000. Yes. Ibig sabihin, yung $100 mong gagastusin, kukurutin mo lang doon sa marami yung pera. Ganon din po, lahat tayong Pilipino sa buong mundo. Hirap na hirap kayo sa pagtatrabaho nyo, pero ba matuto kayong kumurot? Huwag kayong bibili na anumang bagay kung dinadakot nyo. Kukurutin nyo lang. Bibilin nyo lang pag marami na kayo. Sabi ni Warren Buffett, do not save what is left after spending.
but spend what is left after saving. So, ibig sabihin po ni Warren Buffett, ito yan. Tayo, mahilig tayong gumastos. Okay? So, what do we normally do is, gastos, pag may natira save. Oh. Kadalasan wala. Ito turo ni Warren Buffett. Sabi ni Warren Buffett, is-save mo muna yung pera mo. Yung matitira na kurot, yun ang gastusin mo. Bakit? Kasi po, pag ganun ang ginawa mo, sigurado yayaman ka dahil inuna mo yung pagsisave, inuna mo yung pag-i-invest, at kung may matitira gagastos, paano sir kung walang matira? Ibig sabihin, wala mo ng bagong sapatos, wala mo ng kape, wala mo ng soft drink, wala mo ng tsaa. Pag ginawa mo yan, pangako gaganda ang buhay mo. Bakit? Natuto kang kumurot at hindi Dumakot. Kaya nga. Ito, dagdag ko pa. Oh. Mas matindi. Marami sa atin, hindi kumukurot, hindi dumatakot. Umuutang. Nangungutang. Kaya marami, lalo na po sa Amerika po, maraming Pilipino baon sa utang. At alam nila, hanggat sila nabubuhay, baon sila sa utang. Here's the good news. Kapamilya, pwede ka mabuhay nang walang utang. Kaya, nako, sana natuto tayo at i-apply po natin ito. Do not save what is left after spending, but spend what is left after savings. Sa aming pagbabalik, itutuloy pa po natin ating kwento. Magbabalik pa ang tulong ko para sa mag-global. Wag bibitiw. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko, pasa mo global. Vic Garcia po muli. At Abiling Garcia, bago natin pagpatuloy ang topic sa araw na to, magbibigay daan mo tayo sa usapang life insurance mula sa Outstanding Living Benefit Specialist na si Gina Cristen. Gina! Mga besh! May secret packet ba ang pantalon mo? Minsan hindi mo napapansin, pero kapag kailangan mo ng extra cash, andyan pala! Ganon din ang life insurance with living benefits. Akala ng iba magagamit lang kapag wala na tayo. Pero ang totoo, may hidden benefits ito na pwedeng magamit habang buhay ka pa. Ito ang mga laman ng secret packet ng life insurance mo. Living benefits ang tawag dito. Emergency fund, may lump sum cash na matatanggap para sa medical expenses. Hindi mo kailangang mag-alala kung saan kukuha ng pambayad. Income replacement, kung hindi ka makapagtrabaho dahil sa sakit o aksidente, may financial support para hindi maapektuhan ang pamilya mo. Critical illness coverage kung ma-diagnose ka ng major illness tulad ng cancer, heart attack, o stroke. And may Alzheimer disease na din kami. May pera kang matatanggap na magagamit sa treatment o kahit anong pangangailangan mo. Peace of mind, ito ang pinakamahalaga. Alam mong may backup plan ka sakaling dumating ang unexpected challenges. Kaya huwag mong hayaan na walang secret packet ang pantalon mo. Make sure may living benefits ang insurance mo. Dahil ang pinakamagandang life insurance ay yung nagagamit mo habang buhay ka pa. Ito po si Gina Cristen na handang tumulong sa inyo. Gusto mo din bang makatulong sa iba katulad ko? You too can be a living benefit specialist. Makakatulong ka na, matutulungan ka pa. Call or text me at 323-244-9784. Until next time! Maraming salamat, Gina! Kaya kapamilya, for more information about life insurance and living benefit, email us at tulongkopasamoglobal@gmail.com. Okay, tutuloy na po natin ang pagsagot sa napaka-exciting na tanong. Ano-ano mga epektibong paraan para mabawasan ang gastos? Sa ating episode na Use your money wisely. Review lang tayo. Ano yung unang napag-usapan natin? Behavior, number 1. Behavior, $1 yan. Pahalagahan mo yung bawat dolyar na meron ka. At kung ang bibita ng $1, kung hindi tunay na mahalaga, promise siya mga. Number 2, dapat kurot lang. Huwag kang dadakot, huwag kang mangungutang, kurot-kurot lang. Kung hindi mo pa kayang bilhin in cash, hanggat maaari, huwag muna. Promise ito magpapayaman sa'yo. So, kurot-kurot lang, huwag dakot at huwag utang. Number 3. Number 3 naman ay babalikan ko na lang. Nako, pakinig po kayo. Napakaganda pong technique na to. This technique can save you thousands of dollars. Siguro tanong nyo,
Ano'y babalikan ko na lang. Kasi Papaliwanag ko na. minsan, kapag meron tayong nakitang maganda sa isang mall, di ba? Parang impulse na kagad, ay maganda, so kaskasin mo na yung credit card Bibilin mo. ko na Bibilin kagad. mo na. Pero kapag may bahala kang bilhin, sabihin mo sa sarili mo, babalikan ko na lang? O kaya, Or bukas na lang. Bukas na lang. Or, kung ayaw, hindi mo, ibig sabihin, mamaya na lang. O minsan sa susunod na tindahan na lang. Yan. So, tama sa inyo. Yan ang mga sir, bakit So, kailangan you're mong delaying it. sabihin tong mga bagay na to? Ano ba O, pwede di ba? sabihin? Pwede mo sabihin bukas na lang o Okay. itulog ko na lang kaya muna. Kasi bakit po, Diba? bakit napakahalaga nito? Normally po, pag may nakita ka sinabi yung babalikan ko na lang, ano mangyayari? Lalakad ka, malilibang ka to do other things. Mapapansin na mamaya, nasa bahay ka na. Ay, hindi ko nabili. Pag-isipan niyo buti. Kung talagang importante siya, dapat naalala mo. Oo. Now, kung talagang importante siya, balikan mo. Pero kadalasan, dahil hindi importante, okay lang kahit hindi nabili. Tama. Ano po nangyari doon? You save $100, $200, $300. Gaano karaming pagkakataon kung sinabi mo lang sana'y babalikan ko na lang, mamaya na lang, bukas na lang, na sana nakatipid ka. Correct. Subukan niyo po yung technique na yan, napakaganda. Kaya nga sabi ni Immigrante, sabi niya, you don't have to believe everything you think. Sabi ni Adam Grant. Think again. Kasi minsan, yung iniisip natin sa kasalukuyan na yan, Kala natin tama. malamang dahil lang brought about by your impulse. Kaya So, mag-isip ulit. Kaya nag-aapura tayong bumili dahil ganda nito. So sabi nga ko, think again. Nakiisip mo, bibiling ko to. Pero, think again. Or, babalikan ko na lang, saka na lang, bukas na lang. Promise, this simple behavior will save you a lot of money. Number 4 na behavior, conjugal spending. Yan. Ano po ibig sabihin ng conjugal spending? Ibig sabihin po nito, wala sa araw na to, pag may bibiling kayo, lalo na mag-asawa, conjugal spending. Sir, paano kung hindi mag-asawa? Pwedeng parental spending. Paano kung hindi mag-ina, mag-ama? Magkapatid. Ano yan? Sibling spending. Ano ibig sabihin nito? Two heads are always better than one, di ba? Kaya kung may conjugal property pa sa mag-asawa, dapat may conjugal spending. So ano po ibig sabihin nito? Ang conjugal property po ay nagpakasal, yung pag-aari ni Mrs. pag-aari ni Mr. Pag-aari ni Mr. pag-aari ni Mrs. Ganun po kami. Kaya nag-usap kami mula sa araw na to, there was a time, mula sa araw na to, dapat conjugal spending tayo. Ano yun? Pag may bibilin ako, magpapaalam ako sa asawa ko. Pag may bibilin siya, papaalam siya sa akin. Ang ganda po ng conjugal spending. Karamihan ang gusto ng lalaki ayaw ng babae. At karamihan gusto ng babae ayaw ng lalaki. At dahil hindi po nag-a-agree yung mag-asawa, good news, walang nabibili. At dahil walang nabibili, nakakatipid. Sa mag-asawa, this is so important po. Gawin niyo po to bilang mag-asawa. I promise you, gaganda ang iyong kapera. Baka sabihin naman nila, ang hirap naman yata niyan. Paano kung simpleng bagay lang bibilin? Okay, may mga pagkakataon pong simpleng bagay lang. Magkano yung simpleng bagay? $1. Ano usapan natin? $1 yan. Now, apply natin di lang sa mag-asawa. Magkaibigan. So, maghanap ka ng conjugal partner. Yeah, buddy. Buddy partner. Ate, bilhin ko ba ito? Hingin mo yung pananaw niya. Malaki po posibilidad, meron siya sasabihin, magpigil sa'yo. O hingin mo yung pananaw ng nanay mo. Promise, sabi nga ni Madeline, two heads are always better than one. Pag dalawa nag-iisip, malaki posibilidad na tumama. So, gawin niyo po yon. Conjugal spending, body spending, parental spending, ano pa? Lahat ng klaseng spending. Pero kung simple lang, gamitin nyo na yung number 5 na behavior. Privilege spending. So, kailan naman po ina-apply ito para maintindihan niyo? Ito yung mga pagkakataon na kayo mag-asawa, may mga bagay na gusto nyong bilhin na tingin nyo hindi na kailangang paalam sa asawa nyo, pero na-practice yung lahat ng mga behavior na pinag-usapan natin kanina. Pwede nyo pong gamitin ang privilege spending. Ano yan? Yung, kumbaga, yung parang hindi na kailangan ng conjugal spending dahil may privilege naman ang bawat isa. Ang tawag namin dyan, kumbaga sa kumpanya, meron kang petty cash fund. So, siguro sa marami sa inyo alam yung petty cash fund. Ito po yung mga pagkakataon, may kailangan bilhin sa opisina, pero walay may-ari. O wala yung manager. Pero kailangan bilhin kasi nakaka-epekto yon sa hindi na productivity ng kailangan kumpanya. dumaan sa napakahabang papeles ng approval. Yan. So, may mga Kailangan. pagkakataon po ganun. Ito po yung mga pagkakataon na nag-initiate po ang kumpanya ng petty cash fund. Ano yung petty cash fund? Binibigyan niya po yung isang
tao sa kumpanya ng kakayanan, karapatan na bumili ng isang bagay na walang approval sa top management. Yes. For example, meron silang $500 petty cash fund. Anything na kailangan ng kumpanya na makatulong sa contribution sa magandang productivity, pwedeng magdesisyon yung tao yun. Binibigay mo yung responsibility. Ganun din po sa mag-asawa. Pwede pong bigyan mo na, okay, meron tayong $100 petty cash fund. Ang asawa ko, pwedeng bumili ng kahit ano for the entire month, basta hindi lalagpas sa $100. Wala nang paalaman yun. Kasi may mga pagkakataon pong gano'n. Importante, wala yung asawa mo, paano mabibili? Gamitin ng petty cash fund, ang tawag po namin dyan ay privilege spending. Ako, sana i-apply ninyo. Ilan pa lang yan, ha? Mamaya tutuloy natin ang usapan kung ano-ano mga epektibong paraan para mabawasan ang gastos. Magbabalik pa ang tulong ko sa maglupa. Huwag bibigyan. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko sa mo global. Vic Garcia pumuli. At Evelyn Garcia. Itutuloy na po natin ang pagsagot sa tanong na ano-ano ang mga epektibong paraan para mabawasan ang gastos. Sa ating episode na Use your money wisely. Okay, review tayo, ha? Number 1 na behavior, isang dolyar yan. Behavior number 2, dapat kinukurot lang. Number 3, babalikan ko na lang. Okay, number 4 behavior, conjugal spending, dapat nagpaalaman kayo mag-asawa. Number 5, privilege spending. Or tawag po dyan, petty cash fund spending. Okay, number 6 na po tayo. Ang number 6, napakaganda nito, the Vic Garcia self-control technique. Siguro sabihin niyo, ano yung Vic Garcia self-control technique? Tandaan niyo po ito. Isa sa pinakamalaking dahilan ba't sumusobra tayo sa gastos, kulang tayo sa self-control o pagpipigil sa sarili. Pag nakita natin, gusto natin bilhin. Pag nakita natin sa online, hindi natin mapigilan ang sarili natin na bilit. Okay sana kung nandiyan asawa mo, conjugal spending. Nandiyan nanay mo, pwede kang pigilan. Nandiyan kapatid mo, pwede. Pero may mga pagkakataon po, wala kang kasama. Dito po papasok yung matinding pagpipigil sa sarili. At pag natuto yung pagpigil sa sarili, maraming bagay hindi kayo bibilin at maraming pera inyong matitipid. O, paano yan? So, bago bumili ng anumang bagay, magtanong muna ng 4 na tanong. Malinaw po ha? So, Okay. mula sa araw na to, pag may bibiling ka, gamitin mo yung Vic Garcia self-control technique. Simple lang po Vic Garcia self-control technique. Bago may bibiling ka, magtatanong 4 na tanong. At dapat ang sagot sa 4 tanong, lahat yes. Yes. Pag may isang nag-no, huwag mong bibilin. Malinaw po tayo. Tandaan ang 4 na tanong, iisa-isayin po namin to at bibigyan namin kayo ng example. Okay, paano yan? Number 1, do you like it? Gusto mo ba? So, may nakita kang bag. Tanong mo sarili mo, gusto mo ba? Yan. So, una-una, di ba? Hawak mo, gusto mo ba? Ano? Kausapin mo sarili mo. Take note, nag-iisa ka lang nito, wala kang kasama, ha? So, walang pipigil sa'yo, walang hihila sa'yo. Okay. Tanong mo sarili mo, question mo, gusto ko ba? Sabihin mo, sir, kaya nga hawak-hawak ko eh. Malamang gusto. Gusto ko. Kasi kung hindi naman, iniwan ko na. So, question number 1, gusto ko to. Gusto mo ba ang sagot? Yes. Ito tanong, bibilin mo na ba? Hindi muna. Bakit kasi pa? 4 yung tanong eh. Kasi nakakaisang tanong ka pa Oo. lang. Usapan natin mula sa araw na to, Vic Garcia technique, 4 na tanong, 4 na yes, para bilhin. So, sir, paano ko nasagot ko na yung unang tanong? Gusto ko ba? Tanong number 2. Number 2, kailangan mo ba? In English, Yun. do you need it? Okay. So, pag hawak mo na to, gusto ko ba? Yes. Pangalawang tanong, kailangan ko ba to? Do I need this? So, really analyze. Pag-isip mo ba ito? Kailangan ko ba to? Ano ibig sabihin ng kailangan? Ibig sabihin, para bang hindi magtutuloy ng maganda ang buhay mo kung wala ka nito. Take note, ha? Iba yung gusto ko ba? Gusto ko lang, wala. Basta gusto ko. Ang kailangan ko ba, ibig sabihin is, may gamit to sa buhay ko at maapektuhan ng matindi ang buhay ko kung wala ito. Yes. Nagkakaintindihan. Para bang kailangan ko ng sapatos. Pupunta ka opisina, wala kang sapatos. Kailangan mo yon. Okay. Kailangan mo ng damit. Oo, paano ko papasok? Kailangan mo yan. Pero kailangan mo ba ng 20 damit?
10 sapatos. Ibang usapan na yon. Nagkakaintindihan tayo. Pero dapat masagot mo muna yung pangalawang tanong na do you need it or kailangan mo ba? Now, after mo ma-justify Di yun. pa na-justify. Okay. So, kailangan may lagot mo and be honest with yourself. Do you really need? For example, sapatos. Ilang sapatos meron ka na ba? Sir, wala pa akong ganitong sapatos. Wala pa akong pink. Wala pa akong ganito. Wala pa akong ganitong bag. Okay. Medyo maapektuhan ba na malaki ang buhay mo kung wala kang ganyan sapatos? Hindi. Pag ganun, baka hindi mo kailangan Punta yan. ka na sa question number 3. Baka hindi mo kailangan yon. Pero kung nasagot mo siya na, yes, kailangan ko to. Kasi kailangan ko ng 5 sapatos, 10 damit. Pwede naman yun. May mga naman. Pag nasagot mo yung question number 2, pupunta ka sa question number 3. Ang tanong, can you afford it? Ano yung ibig sabihin nun? Kaya mo ba? O, O iuutang mo? may pambili ka Diba? ba? So, Oo. ibig sabihin ng kaya, do you have enough funds to buy it? Sir, utangin ko lang. Hindi na pwede. Hindi mo kaya yon. Kasi utangin mo lang. So, dapat po, may pera ka. Bawal mangutang. Kasi gusto natin gumagabuhin. Yes. Mula sa hindi ka pwedeng bumili ng utang. Pwede ka bumili ng credit card. Make sure ka pambayad nun. Correct. Pero kung may credit card ka pero wala kang pambayad dun sa uutangin mo, mula sa araw na bawal yan. Hindi mo kaya yan. Ipagpaliban mo na. Yung ibig sabihin nun. So, Okay. yung po ang ibig sabihin po nung kaya mo ba. Just think about it. Kung yung 3 tanong pa lang may nag-know na, can you imagine gaano karaming bagay ang hindi mo nabibilin at makakatipid ka? Sabi nung kaibigan ko na nag-a-apply nito, alam mo, tagal-tagal ko sa mall. Sabi ko, bakit? Kasi kinakausap ko si Vic Garcia sa isip ko. Tanong Naalala siya mo ng yung kwento tanong. ni Tita Christine. Oo. Naalala mo So, yun? meron po kaming isang tita, mabait pong kaibigan po namin to na umatay ng seminar po namin na tinuruan po namin ng Vic Garcia Self-Control Technique. Oo. Punta po sila ng Hong Kong mag-asawa, may nakita po siya magandang green bag. Nung makita niya, sabi niya, pink bag. Sabi niya, gusto ko to. Wala Pero, pa akong pink Ang na tagal bag. lang, hindi niya mabili. Sabi niya, bakit? Kasi daw po, habang hawak niya yung bag, natanong siya na pagtanong, gusto ko ba to? Gusto ko to. Kailangan ko ba to? Kailangan. Bakit wala pa akong pink bag? Meron pa. Blue, green, white, black. Walang pink. Sabi niya, na-justify niya po yung pangalawang tanong. Pangatlong tanong, kaya ko ba to? Kaya. Binigyan ako ng pera ng asawa ko. Hindi ko to utangin. Umuwi ho siya, kita sila kasawa niya, honey, may nakita akong pink bag. Hindi ko binili. Ba't di mo binili? Kasi naalala ko si Vic, sige, magtanong doon, 4 na tanong. Kaya lang, hindi ko nasagot yung 4 na tanong. Ano Yung yung pang-4 pang-apat na tanong. Gusto ko ba? Yes. Kailangan ko ba? Yes. Kaya ko ba? Yes. Pang-4 na tanong, hindi ko nasagot. Ano yan? Pang-4 po na tanong, kung talaga gusto niyo umayos sa kaperahan. Is it God's will for you to buy? Kumbaga, ang tanong, kagustuhan ba ng Diyos na bilhin mo yung gamit? Siguro tanong niyo, ano naman ang connection ng Diyos sa pagbili? Tandaan niyo po. Hindi niyo napansin, pag marami kayong problema sa pera, nanganalangin kayo, humingi kayo ng tulong. Bakit kaya, bago kayo magka-problema, humingi na kayo ng tulong sa Diyos? Lord, bibili ka ba ito? Kailangan ko, kaya ko ba ito? Pagustuhan mo ba? Pag sinabi ni Lord at naramdaman mo, hindi, walang bilhin, hindi nakatipid ka. Pero kung talagang sinabi sa inyo ng Diyos, ibig sabihin, God will provide all your needs. Isa po yung napakagandang sekreto para mabawasan ng inyong gastos at madagdagan ng yung self-control. Isama niyo ang Diyos sa mga bagay na bibilin mo. Pangako po, kaganda ang buhay. Ito po ang sabi ng Diyos. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him and He will make your path straight. Diyos na po ang nagsabi noon. Magtiwala tayo sa Kanya. Yes. Submit natin, kalooban natin sa Kanya. Tanungin natin ang gusto niya. At ang sabi niya, gagabayan niya tayo tungo sa buhay na masaya. O dito lang natin ating pinag-usapan kung ano-anong epektibong paraan para mabawasan ng gastos. Sa ating episode na, use your money wisely. Behavior number 1. $1 yan. Behavior number 2. Dapat kunat lang. Behavior number 3. Babalikan ko na lang. Number 4. Conjugal spending. Number 5. Privilege spending. At number 6, pinaka-importante. Vic Garcia self-control technique. Sana marami kayong natutunan sa pinag-usapan natin sa araw na ito. At next week, marami pa tayong pag-uusapan na tunay na magpapaganda ng inyong buhay at ng mga mahal nyo sa buhay. Manalangin po tayo. Amang nasa langit, maraming salamat po sa pagkapalan nyo sa amin. Ayaw nyo kaming mabaon sa utang. Gusto nyo gumanda ang buhay namin. Sana po, dalahin ko po sa lahat po na nanonood na programa ito. Maunawaan at gawin po nila yung mga prinsipyo na tinuro natin sa kanila. Pero ang pinaka-importante po, magkaroon sila ng self-control sa pagtatanong ng apat na tanong at paghingi ng gabay sa inyo sa bawat gagastos nila sa buhay nila.
Pagpalain niyo po lahat ng Pilipino saan mang sulok ng mundo. Dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Laging tandaan kung ano man ang naitulog ng programang ito, ipasa mo naman sa iba. Imbitahin niyo po ang inyong mga pamilya na tumutok sa programang ito sa susunod natin. At sama-sama nating pagandahin ang ating buhay. At ng mga mahal natin sa buhay, ako po yung kapamilya Vic Garcia. Ako naman po si Evelyn Garcia. Laging tandaan. Sa tulong ko, Pasa Mo Global, gaganda ang mundo.